Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Iaapela ng kampo ni dating senadora at ngayon mamamayang Liberal Party List nominee Leila de Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CA na ipawalang bisa ang acquittal nito sa isang drug-related case. Giit naman ng Department of Justice, hindi reversal o pagbaligtad sa acquittal ang nilabas na desisyon ng CA. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So this is not a reversal per se of the acquittal. It is more of a remanding of the decision to clarify the decision. Ipinagtataka ni dating Senadora Leila de Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CA na pawalang bisa ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Sa 12 pahinang desisyon na may petsang April 30, 2025, pinabura ng CA ang inihaing petition for certiorari ng Office of the Solicitor General. May 12, 2023, nang pawalang sala ng RTC Branch 204 si de Lima sa drug case nito dahil sa pagbawi ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, sa mga naging testimonya nito laban sa dating senadora at Justice Secretary. Subalit giit ng CA, bigong tukuyin sa desisyon ng lower court kung ano ba ang mga pahayag na binawi ni Ragos. Hindi rin umano malinaw ang paliwanag sa epekto ng pagbawi sa pahayag at hindi rin natukoy kung aling elemento sa kasong isinampa ang hindi napatunayan. Kaya naman ipinag-utos ng CA na ibalik sa lower court ang kaso ni de Lima. Ayon kay de Lima, iaapela nila ang desisyon hanggang sa Korte Suprema kung kinakailangan. Dagdag pa nito, hindi ito nangangahulugang wala ng bisa ang kanyang acquittal. Pinapaayos lamang anya ng CA sa RTC ang laman ng desisyon. Ganito rin ang posisyon ng Department of Justice o DOJ. Mag-stay po yung acquittal niya, no? It is believed na status quo muna ang decision ng RTC habang linilitis pa po ito sa Court of Appeals dahil may remedy pa po si Congresswoman-elect, no, na motion for reconsideration dun sa decision na iyon. Sa pahayag naman ng tanggapan ng Solicitor General, kapag ibinalik na ang kaso sa trial court, ang mga piskal ng DOJ ang hahawak nito. Gayunman, kung iaakyat ito sa Korte Suprema, ang kanyang tanggapan ang patuloy na magpepresenta sa sambayan ng Pilipino. Samantala, hindi naman makapipigil sa proklamasyon ng Mamamayang Liberal o ML Party List ang desisyon ng CA na pawalang bisa ang absuelto kay dating Senadora de Lima ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Kaya't inaasahan na rin ang pagpasok nito bilang miyembro ng House of Representatives. Gayon din ang maging kabilang sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala po tayong nakikitang kadahilanan upang ipahinto ang proklamasyon ng nabanggit niyong personalidad o nanalong personalidad o yung kanyang party list ay nanalo sapagkat hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin yung mismo naturang party list para kami mag-issue ng order to suspend any proclamation. Yeah, it will not affect Senator de Lima's possible role as a member of the prosecution team. What's important is that she will be nominated, elected and authorized in the 20th Congress to be part of the prosecution team. It does not affect her election as a member of the House of Representatives representing the Mamamayang Liberal Party List. Mahigit 6 na taong nakulong si de Lima dahil sa mga drug-related cases na isinampa sa kanya sa ilalim ng Duterte administration. Subalit isa-isang dinismiss ng korte ang kaso laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa punto pong ito, makakausap natin ang abogado ni dating Senador Leila de Lima na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon. At una po ay, kumusta po si former Senator De Lima matapos nga po itong pagkasa publiko po ng desisyon ng Court of Appeals. Na alam naman po natin itong itong linggong ito ay punong-puno siya ng high spirit po, Attorney. Magandang hapon, June, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasama ko ngayon si Congresswoman-elect Leila de Lima at
hindi naapektuhan ang kanyang high spirit dahilan sa, alam mo naman, si dating Congresswoman-elect Leila de Lima, nakulong na yan ng halos 7 taon. Sinubukan siyang patahimikin, sinubukan siyang hindi payagang makapagservisyo sa publiko, pero kahit nakakulong siya doon, nakapagpasa pa rin siya ng mga batas, kasama dito ang 4P Act, ang Magna Carta for the Poor, of the Poor, ang Senior Citizen Commission Act, no, ang Community-Based Monitoring System. Ito yung mga pinaka-importanteng batas para sa mga nakasalaydayan. Hindi napigilan si Congresswoman-elect Leila de Lima in the past, lalong-lalong hindi siya mapipigilan ngayon ng mga ganito. Ano po ba ang ginagawang hakbang po ninyo ngayon para hinggil sa isyong ito? Hindi close ang possibility na kami ay mag-motion for reconsideration kasi sa aming palagay ay ito ay tinatawag nating reversible error on the part of the Court of Appeals. At kailangan bigyan ng Court of Appeals ng tsansa na baguhin yung kanilang maling desisyon. Nananiwala kaming mali yung desisyon kasi malinaw naman ang desisyon ni Judge Alcantara doon sa Regional Trial Court noong pinawalang sala niya si Leila de Lima. Ang sinabi ni Judge Alcantara, ang may burden of proof dito sa isang criminal case, sa kasong kriminal, ay ang Estado at ang proof ay proof beyond reasonable doubt. Dapat meron kang moral certainty. Dahil nga si Rafael Ragos at star witness mismo ng gobyerno ay nag-recant at hindi lang siya nag-recant basta-basta mahigit 2 oras siya sa witness stand. Crinos-examine siya ng mga prosecutors ng Estado paulit-ulit. Nag-rebuttal evidence pa sila doon sa kasong iyon. No? Umiyak pa nga siya doon, humingi ng tawad kay Leila de Lima at ang sinabi niya, tinakot siya kasama ang kanyang pamilya at ang konteksto ng pananakot sa kanya, kung matatandaan mo, libo-libo ang pinapatay sa Pilipinas noon, ang estimanga ng International Criminal Court ay 12,000, 30,000, 66 na abogado ang pinatay sa nakarang administrasyon. Mahigit 100 na minor de edad ang napatay noong nakarang administrasyon. So may basihan yung pananakot sa kanya at yung overall context nito. So malinaw doon sa desisyon ni Judge Alcantara yun. So naniniwala kami na hindi na kailangang linawin pa. Kung nakukulangan pa ang Court of Appeals, andun naman yun sa transcript of stenographic notes at sa record ng case at pwede namang ilagay rin ng Court of Appeals sa kanilang desisyon. So naniniwala kami na ito ay reversible error, kaya kami ay magsusumite ng remedyo in due course. Sa pagsusumite niyo po ng remedyo, kasi po, attorney, maraming may mga opinyon na sa iba't ibang mga kampo o lalo na po sa internet, may mga analyst na sinasabi. May mga tinutukoy, ito po ba ay ang proseso po ba babalik sa lower court? Ito po ba parang magkakaroon din po ba ng pagpapiyansa o wala na po ba? Paano po ba yan, attorney? Baki-educate naman po kami. Well, kung magbabasahin natin ng mabuti yung desisyon ng Court of Appeals, hindi naman sinabing pinabawi ang acquittal ni Leila de Lima. Ang sinasabi, mali yung pagkasulat, baguhin ang pagkasulat, kaya marerepand sa Regional Trial Court. So kami naniniwala na hindi ba uulit ang proceedings, hindi na kailangan arresto si Leila de Lima kasi siya ay acquitted at malakas ang acquittal sa Pilipinas dahilan sa constitutional prohibition against double jeopardy. Ang ibig sabihin lang yan ay hindi mo pwedeng litisin ng tao ng parehong-pareho sa parehong facts at sa parehong circumstances, lalo na pagkatapos ng arraignment. In this case, halos 13, mahigit 10. Ang pagkaalala ko, 13 witnesses yata ang presenta ng prosecution dito. Tapos ang halos 7 taon tumagal yung kaso or 6 na taon in this particular case. Tapos uulitin pa ulit ang proseso at meron pa ulit warrant of arrest. Hindi mangyayari yun ang hindi pa-violate ang constitutional prohibition against double jeopardy. So sa amin po paniniwala, kung sakasakaling ibababa talaga yung desisyon, ito ay para lamang sa isulat muli ang desisyon at magkakaroon ng re-promulgation of judgment. Opo. Nakarating na po ba kay former Senator de Lima yung pahayag po ng COMELEC na hindi mahadlangan ang kanyang proklamasyon bilang kongresista? Ano po, attorney? Nakarating na kay former senator as now Congressman Secretary. At kami naniniwala rin naman siya na wala naman balakid. Kasi tandaan mo, bukod siya ay dating part-time Thatcher at dati siyang Secretary of Justice at Chairperson ng Commission on Human Rights, siya ay election lawyer bago siya na-appoint sa mga public positions. No? So nakikita niya rin naman talaga na wala namang balakid sa kanyang proklamasyon. At siyempre, nagpapasalamat din siya doon sa categorical statement na yun ng comment. Alright. Maraming salamat po, Attorney Dino De Leon, sa inyo pong pagpapaunlak sa pahayag na ito. Pinigil ng Court of Appeals ang pagpapatupad ng suspension order ng Ombudsman kay Cebu Governor Gwen Garcia
Isang temporary restraining order o TRO ang inilabas ng CA 17th Division at inatasan si Ombudsman Samuel Martires na huwag ipatupad ang preventive suspension na ipinataw nito sa gobernadora. May bisa ang TRO sa loob ng 60 araw kaya't mananatili sa pwesto si Garcia hanggang sa matapos ito ang kanyang termino sa June 30. Inakusahan si Garcia ng gross abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, and conduct prejudicial to the best interest of the service, pati na ng paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nag-ugat ang reklamo sa pagbibigay ni Garcia ng special permit sa isang construction firm na nagsagawa ng desiltation sa Mananga River sa Talisay City kahit wala umano itong Environmental Compliance Certificate. Nagbigay daan naman ng proyekto upang makapag-supply ng tubig sa Haklupan Dam ng Metro Cebu Water District at maibsan ang matinding epekto ng nagdaang El Nino. Pinabulaanan ng Malacanang na may bahid ng political persecution ang inilabas na warrant of arrest ng korte laban kay dating palace spokesperson Harry Roque. Naniniwala naman ng palasyo na hindi maaaring panghawakan ng dating opisyal ang application nito for asylum upang hindi maaresto. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. May condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Hindi pwedeng gawing sangkalan ni dating palace spokesperson Attorney Harry Roque ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands upang hindi maaresto. Pahayag ito ng Malacanang matapos sabihin ni Attorney Roque na hindi siya maaaring maipa-deport pabalik ng Pilipinas dahil may nakabinbin pa siyang request for political asylum. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat munang patunayan ni Attorney Roque na isang harassment ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. Pinabulaanan rin ng Malacanang na isang political persecution kay Roque ang paglalabas ng warrant of arrest. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Ayon naman sa Department of Justice, gaya ng pagtrato nila sa ibang mga kaso, gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa ang dating palace official. We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here into the country. Sa video message ni Attorney Roque na ipinost sa kanyang social media, iginiit niya na walang basihan ang inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsapwatan sa aking kliyente. No? Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming paraan para mapauwi sa bansa si Attorney Harry Roque ayon sa Department of Justice o DOJ. Isa na dyan ang pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Pero ayon sa tagapagsalita ng DOJ, mas maigi pa rin kung kusang harapin na lamang ni Roque sa bansa ang kanyang kaso. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We have already mentioned before through the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands ni explain yung mga circumstances around this case.
Makikipag-ugnayan ng Department of Justice sa the Netherlands tungkol sa kasong kinakaharap ni dating presidential spokesperson Harry Roque para mapauwi ito sa bansa. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 118 ng Angeles City laban kay Attorney Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong Qualified Human Trafficking. Iniuugnay sila sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na ni-raid noong 1 taon kung saan nadiskubre ang iba't ibang ilegal na aktibidad gaya ng kidnapping, torture, sex trafficking, scamming at iba pa. Sabi ni Roque, panggigipit lang ang mga ginagawang ito ng pamahalaan sa kanya dahil siya ay isang kilalang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Sagot naman ng DOJ, hindi ito panggigipit kundi aksyong legal ng pamahalaan dahil napatunayan nila na mayroong prima facie evidence o sapat na basihan para kasuhan ng dating opisyal. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue ng DOJ, no? Ang panel of prosecutors ay talagang nag-analyze sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcements. Nakita naman po nila na umabot po sa ating threshold of evidence para mag-file ng case. Hindi ko talaga makita yung persecution dito kasi may talagang legitimate case. Ayon kay Attorney Roque, gagawin niya ang lahat ng remedies na naaayon sa batas para mapawalang bisa ang kanyang kasong Qualified Human Trafficking. Ayon kay Asek Labano, maraming paraan para mapauwi sa bansa si Roque sa pamamagitan ng diplomatic channels, gaya ng direktang pakikipag-usap o dumaan sa iba't ibang international organization gaya ng Interpol. Pero hiling ng DOJ sa mga akusado, harapin na lamang nila sa korte dito sa Pilipinas ang kanilang asunto. Samantala, posibleng maglabas ng hold departure order ang hukuman laban kay Cassandra Ong, pero nasa kamay na ito ng prosekusyon kung hihilingin nila ito sa korte. Sa ngayon, hindi tiyak ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpakalat na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng tracker team sa buong bansa para maaresto ang grupo ni Cassandra Ong kasama ang 49 na iba pa. Ito'y matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa mga ito sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito po ay kaugnay sa warrant of arrest na na-issue noong May 8, 2025 ng 3rd Judicial Region, Branch 118 ng Regional Trial Court sa Angeles City, Pampanga. Ito ay kaugnay ng may 50 na katao po. Ito po ay may recommended na not bailable, kaugnay po na specific na kaso ng qualified trafficking in persons. Sinimula na ng Philippine National Police ang paghahanap sa 50 individual na kinabibilangan ni Cassandra Ong at 49 na iba pa. Kaugnay ito ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa mga ito sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa sinalakay na Pogo Hub sa Angeles, Pampanga noong June 2024. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat na ng tracker team ang Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ang mga ito. Kausap ko po ang director po ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-create na po ng tracker teams. Tracker teams, ito po ay para sa buong Pilipinas po. Para arestuhin yung po mga nandun po sa accused po na 50 katao po. Makikipag-ugnayan din aniya ang pambansang pulisya sa Bureau of Immigration upang malaman
kung mayroon ng nakalabas ng bansa sa naturang mga akusado. Ang isa sa pinag-uusapan po nila ng legal nila ay yung immediately po yung coordination nila sa Bureau of Immigrations po dahil kinukonsideran po dahil na maaari nakalabas na po ng bansa yung iba. Sapagkat kung matatandaan po natin, si Cassandra Ong po ay na-release sa kulungan po noong December 13, 2024. Sinabi pa ni Colonel Tuanyo, pinag-aaralan na rin aniya ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para naman sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Nagmi-meeting po yung kanilang mga legal officers po para pag-usapan kung paano po i-handle po yung kaso naman po ni Harry Roque po. At alam naman po natin na nag-apply ng political asylum si Harry Roque sa Netherlands. Kino-consider po yan. Magugunita na sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pampanga noong Hunyo, natagpuan ang mga hinihinalang biktima ng human trafficking kung saan nakakulong at nakaposas ang ilan sa mga ito. Bukod pa sa nakitang sugat at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iproproklama na bukas ng hapon ng Commission on Elections sa COMELEC na nagsisilbi ring National Board of Canvassers o NBOC ang 12 nanalong senador sa katatapos lamang na midterm elections. Samantala ay naasahang sabay-sabay na ring ipoproklama ang mga nanalong party list sa darating na Lunes. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, anong oras ang inaasahang proklamasyon at gaano ba ito katagal? Magandang gabi, Monica. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, magsisimula bukas ng alas 3 ng hapon ang proklamasyon ng nanalong 12 senador. At ito ay tatagal anya ng 2 oras. At batay, Monica, sa nakuha nating advance information doon sa magiging flow ng program, ay una rito yung entrance ng Commission Anbang. Ito yung National Board of Canvassers na binubuo ng 6 na commissioners at si Chairman George Erwin Garcia. At kasunod niyan yung pag-awit ng ating pambansang awit at magkakaroon din ng speech si Chairman Garcia. Kasunod nito ay ang pagbasa ng isang resolusyon kaugnay sa pagproklama ng 12 nanalong senador. At susundan din yan ng proclamation proper ng mga nanalong senador at bibigyan din sila ng tig-5 minuto para makapagsalita o makapagbigay ng mensahe. At pagkatapos yan ay yung exit of callers at tapos na yung proklamasyon ng mga senador. Immediately this afternoon, we're going to distribute already the invitations sa ating po mga winning senatorial candidates. Matapos na mabilang ng National Board of Canvassers ang Certificates of Canvass o COCs sa mga nakuhang boto ng tumakbong senador at party list kahapon, kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipoproklama na nila bukas ng alas 3 ng hapon ang 12 nanalong senador sa Manila Hotel. Ang Commission Anbang ang magtataas ng kamay ng mga nanalong senador. Bawat isang commissioner and the chairman may naka-assign na mga winning senatorial candidates. Dahil yun ang kanilang babasahin na Certificate of Proclamation. 10 hanggang 15 ang papayagan ng komisyon na entourage o kasama ng bawat isang winning senator. Unang tatawagin ang pang-12 nanalo at bibigyan bawat isa ng 5 minuto para makapagsalita o magbigay ng mensahe. Ayon sa komisyon, wala silang ibinigay na rules kung ano ang dapat na susuotin ng ipoproklama at mga kasama nito. Mas madami ito di hamak ng mga nakakaraan kasi ng mga nakakaraan, mga 5 lang ang ating iniimbitahan. Gusto natin kasi mas madami because moment nila to. Pinaghirapan naman nila ito. Batay sa official tally na inilabas ng NBOC, si incumbent Senator Bongo ang nanguna sa senatorial race na may mahigit 27 million votes. Sinundan ni Bam Aquino na may 20.9 million votes. Pangatlo sa may pinakamaraming boto si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa na may 20.7 million votes. Ang unang tatawagin po ay yung number 12. Isa-isa muna silang tinatawag, babasahin yung Certificate of Proclamation
hanggang sa dumako tayo sa number 1. Of course, makikita niyo yung usual, itataas yan ng commissioner o ng chairman na in charge doon sa particular candidate. Samantala sa Lunes naman ay inaasahang sabay na ring ipoproklama ng Comelec and Bank ang mga mananalong party list organization. Mahigit sa 60 seat ang kailangang puna ng party list representation sa Kamara. Maaring mas kauntian niya ang papayagan nilang kasama ng mga party list dahil na rin sa bilang ng mga ito. Batay sa official tally, ang nanguna sa party list ay ang Akbayan na may mahigit 2.7 million votes. Duterte Youth na nakakuha ng 2.3 million votes, sinundan ng Tingog, For Peace, ACT-CIS. Pero nilinaw ng komisyon na maaring hindi nila iproklama ang isang nominee ng party list kapag may intra-party dispute o kung may dalawang partidong nagkiklaim na sila ang totoong grupo. Pag-uusapan natin kung dapat bang i-defer yung proclamation o kaya i-proclaim yung party list pero wala munang nominee na makakapaglingkod doon. Ibig sabihin, kasi dalawa usual ang ini-issue namin certificate of proclamation. Isang certificate of proclamation para sa party list at isa para doon sa nominee. Bagamat katatapos lamang ng midterm elections, sabi pa ni Chairman Garcia, nagsimula na rin silang maghanda para sa unang Bangsamoro parliamentary elections na gagawin sa October 13. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para dito na aabot sa 2.7 billion pesos. Ayon kay Garcia, gagamitin ng Comelec ang kanilang mga natutuhan sa katatapos lamang na eleksyon para mapabuti pa ang halalan sa BARM. Kabilang narito ang mga issue sa automated counting machines o ACMs. Sa ngayon, Monica, kung makikita mo sa aking likuran ay almost prepared na itong Manila Hotel para sa gaganaping proklamasyon ng ating mga nanalong senador bukas. At ayon pa nga kay Chairman George Erwin Garcia, sa kasaysayan ng ating halalan sa bansa, ito na yung pinakamabilis na proklamasyon ng mga nanalong kandidato, which is tumagal lamang, Monica, ng 5 araw. Pagkatapos ng halalan ay magpoproklama na ng mga winning senatorial candidates. Sa mga nakaraan kasi, Monica, halimbawa na lamang noong 2022 presidential elections, tumagal po yun ng 2 linggo bago makapagproklama ng winning senatorial candidates at gayon din ng party list group. At ipinagpasalamat naman ng komisyon ang naging turnout ng botohan na nasa 82%, pinakamataas din sa kasaysayan ng midterm elections. At ayon pa kay Chairman Garcia, kung bibigyan nila ng grado ang kanilang sarili ay nasa 85% ang kanilang ibibigay. Aminado ang komisyon, Monica, marami pang dapat ayusin dahil may mga nakita din naman kasing problema dito sa ginanap na eleksyon, tulad noong may mga machine tayong kailangang palitan. Bagamat sinasabi dito ng Comelec, ito ay hindi naman bago na problema. Simula nung nagkaroon tayo ng automated elections noong 2010 ay talagang ganon. Pumapalya ang makina at kailangang maayos. At dahil nga magkakaroon muli o magkakaroon ng pangalawang halalan sa nitong 2025, yung Bangsamoro elections, yun naman ang pag-aandaan ngayon ng komisyon. At sinasabi dito ng Comelec, yun nga, pag-iigihin pa nila yung kanilang dapat na magawa kasunod nitong ginanap na midterm elections. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amendo. Nanawagan na ng pagkakaisa ang Malacanang matapos lumabas ang resulta ng 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi na dapat tumutok ngayon sa pamumulitika kung hindi dapat ng umaksyon kasama ang lahat ng mga nahalal para sa kapakinabangan ng bansa. Ito anya ang nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Tatanggapin ni Presumptive Senator Vicente Tito Soto III ang Senate presidency kung susuportahan siya ng 13 miyembro ng Senado. Ito ang inihayag ni Soto matapos matiyak ang kanyang pwesto sa Senado sa katatapos lang na halalan.
Ayon pa kay Soto, may ilang senador na ang kumakausap sa kanya para pamunuan ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. I would be lying if I said no. May mga kumakausap sa akin. 3 hanggang 4 na senador na ang nakikipag-usap kay Presumptive Senator Vicente Tito Soto III para maging Senate President ng 20th Congress. Ito ang ibinunyag ng dating senador matapos makuha ang ika-8 pwesto sa senatorial race ng 2025 midterm elections. Sa gitna ito ng mga usap-usapan ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa pagpasok ng bagong Kongreso. Tumanggi ng tukuyin ni Soto kung sino ang mga kumakausap sa kanya at kung ilan pang mga senador ang posibleng sumuporta para gawin siyang Senate President. I'm not the type that would go around na nagpapapirma para suportahan ako. Hindi ako yung ganun eh. Mga 3, 4 kausap ko, ganun lang. They're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. Sinabi rin ni Soto na matagal na silang hindi nakikita ni Senate President Francis Chis Escudero. Hindi rin anila sila nagkakausap lalo pa sa issue ng pagpapalit ng Senate presidency. Handa naman anya siyang makipag-usap kay Escudero kaugnay ng issue. Oh yeah, surely we will discuss it. We will talk it over for sure if my colleagues will speak. Nauna nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nais nitong manatili sa Escudero bilang tagapangulo ng Senado dahil magandaan niya kung abogado ang presiding officer sa impeachment court. Ngunit sa isang press conference kay Senador Escudero kahapon, binigyan din ito na batay sa rules ng Senate ay magpapatuloy ang Senate President kung hindi pa natatapos ang 6 na taong termino nito. Magbabago lang anya ito kapag may nagpresentang gawing Senate President ang ibang senador at higit sa mayorya ng mga senador ang bumoto sang-ayon dito oras na mag-resume na ang sesyon ng Kongreso. It's not a question of hoping, it's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayorya ng Senado, 13 at higit pa. Pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabilang ako basta may sesyon. At dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin, Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi. Sinabi naman ni Presumptive Senator Soto na kung hindi siya maiboboto na Senate President, ay hilingin niya na pamunuan ng Senate Committee on Ethics. Anya, nais niyang ibahagi ang kanyang mga nalalaman mula sa 24 na taong pagdilingkod bilang senador at 4 na taon naman bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng isang House Deputy Speaker na may mababago sa liderato ng Kamara. Ginawa ang pahayag matapos umugong issue na mapapalitan si House Speaker Martin Romualdez kasunod ng May 12 midterm elections. Paniniwala ni House Deputy Speaker Quezon's 2nd District Representative J.J. Suarez, may pagpapatuloy ni Speaker Romualdez ang kanyang pangunguna sa Kamara sa resumption ng 19th Congress at kahit sa pagbubukas ng 20th Congress dahil nananatiling buo ang suporta para rito. Ito ay para maisulong ang legislative agenda ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. So that matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang gano'n so far, no? Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Patuloy sa paghahanap ng mabilis na paraan ang Estados Unidos sa pagpapaalis ng illegal migrants. Kaugnay nito, humingi na ng tulong ang Department of Homeland Security ng tulong sa Pentagon. Ito ang balita ni Noel Polyarco. 20,000 National Guards ang hinihingi ng Department of Homeland Security at Pentagon para umasiste sa pagpapaalis ng illegal migrants sa Estados Unidos.
Ayon sa isang opisyal ng US na may alam sa plano, pinag-aaralan ng mga military lawyers ang hiling na ito. Hindi pa malinaw kung kailan ito magaganap o kung ano ang magiging papel ng National Guards sa deportation process. Naniniwala si US President Donald Trump na ang paggamit ng Guard Forces ang pinakamabilis na paraan para maisakatuparan ng pagpapaalis sa mga illegal immigrants. Ayon kay DHS Assistant Secretary for Public Affairs Tricia McLaurin, gagamitin nila ang bawat tool at resources upang mapaalis ang mga kriminal na illegal na dayuhan sa bansa. Kabilang dito ang mga miyembro ng gang, mamamatay tao, pedophile at iba pa. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 10,000 sundalo sa border ng US-Mexico na mas malaki kumpara sa 2,500 noong administrasyon ni Biden. Pinalawak din kamakailan ng Pentagon ang kanilang kontrol sa border. Walang indikasyon na gagamitin ni Trump ang federalization ng National Guard na magbibigay sa kanya ng direktang kontrol sa mga tropa mula sa mga gobernador. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umaasa si US Secretary of State at diplomat na si Marco Rubio na magkakaroon ng malaking development sa Ukraine-Russia peace talks sa Turkey hanggat hindi nakikita sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Bagaman magpapadala ng delegasyon ang Ukraine, binatikos ni Volodymyr Zelensky ang hindi pagdalo ng personal ni Putin. Tiniyak naman ng Kremlin na ang delegasyon ng Russia ay may sapat na kakayahan para sa negosasyon. Inihayag din ni Trump na walang mangyayaring breakthrough hanggat hindi sila personal na nagkikita ni Putin upang pag-usapan ang sigalot. Ang mga pag-uusap sa Istanbul ay unang direktang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine mula noong bigong usapan noong 2022, ngunit wala pang eksaktong petsa at oras na itinakda para dito. 3 beses nang pinaigting ng Australia ang travel advisory nito para sa United States mula Abril dahil sa mas mahigpit na border controls sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT sa mga biyahero na maghanda para sa mas mahigpit na inspeksyon ng electronic devices at mga dokumento sa pagpasok sa US. Ayon sa DFAT, kakailanganin na ring magdala ng passport o photo ID kahit sa domestic flights sa ilalim ng bagong kautusan ng US Department of Homeland Security. Nagsimulang bumaba ang leisure travel mula Australia patungong US noong Abril ayon sa Flight Center na nagulat ng 16% na pagbagsak sa bilang ng mga biyahero. Nagbabala rin ang Equality Australia sa LGBTQIA+ community na pag-isipang mabuti ang pagbiyahe sa US dahil sa mga bagong batas laban sa LGBTQIA+ na ipinatutupad sa ilang estado ng US. Sinimulan na ng Singapore ang pagtatayo ng ikalimang terminal ng Changi International Airport na inaasahang magbubukas sa kalagitnaan ng 2030. Ayon kay Yam Kum Weng, CEO ng Changi Group, magiging mega yet cozy ang bagong terminal na mag-aalok ng personalized at stress-free na airport experience. Bukod sa contactless entry at ventilation system na pwedeng i-activate sa panahon ng pandemya, ang terminal ay magkakaroon din ng layered roof leaves para sa mas magandang air circulation. Kapag natapos, ililipat dito ang pangunahing operasyon ng Singapore Airlines at Scoot na kasalukuyang nakakalat sa iba't ibang terminal. Layunin ng bagong terminal na pagsamahin ang efficiency at human-centered design na tampok din sa Changi Jewel na may pinakamalaking indoor waterfall sa mundo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Inilabas na ng BTS member na si Jin ang kanyang pinakabagong album na Echo. Kasabay nito ay nirelease din ang music video ng kanyang main track na may title na Don't Say You Love Me, kung saan tampok ang South Korean actress na si Shin Se-kyu.
Naglalaman ng 7 new hits ang latest album ni Jin. Ilan sa mga ito ang Nothing Without Your Love, Loser, Rope It, With the Clouds, Background, at To Me Today. Muling nag-comeback sa iconic na Wish 1075 bus ang singer-songwriter na si Blaster Silonga kasama ang kanyang bandang Celestial Clowns para sa kanilang latest tunes na may title na Akala Ko at Boomerang. Kasabay ng kanyang performance ay naipromote din ni Blaster ang upcoming benefit concert na Daddy Aid na gaganapin sa darating na May 25 sa Marikina Sports Center. Samantala nag-perform rin sa roadshow ng Wish Boss kahapon ang pinakabagong all-girl electronic alternative pop band na New Lore. Inawit ng grupo ang kanilang dalawang bagong hits na Loving Hurting at Who Hurt You. Halos araw-araw ay nakapagtatala ng mga insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection sa bansa lalo na sa panahon ng tag-araw. Nakiusap naman ng BFP sa publiko na huwag unahin ang pagla-livestream sa social media kapag may sunog sa isang lugar. Ito ang balita ni Lisel Nael. We discourage na mag-video muna bago ka tumawag. Ito ang direktang pahayag ng Bureau of Fire Protection o BFP sa panayam ng programang Lifesaver. Sa ngayon ay mapapansin na marami ang nagla-live sa social media sa mga nangyayaring sunog. Marami ang nag-share kaya't humahakot ito ng daan-daang libo o milyon-milyong views dahil nagiging viral. Ayon sa ahensya, hindi ito nakakatulong kundi posible pang malagay pa sa panganib ang buhay ng mga taong natatawag ang atensyon at gumagaya sa pagla-livestream. Nakikita natin, nagkasunog. Marami. Kanya-kanya pang angle yan, paganda ng angle yan. Instead na ang tao ngayon ay lumayo sa isang insidente. Lumalapit pa. It's not about the fire also, but it's about risking their lives because they're going near. Paano kung may LPG doon or flammable material na pwede mag-cause ng explosion at nandun ka sa site? Ayon sa BFP, mas makabubuting tumawag muna ng tulong sa pinakamalapit na fire station para agad na maapula ang apoy. Pag ginawa mo yung tama, susunod na yung mga tamang bagay eh. Okay? Saka ka mag-video kung gusto mo. Pero kung ako, huwag ka na mag-video kasi pwede ka rin maging hindrance, no? Pwede ka rin nakaharang ka doon sa trabaho, area ng trabaho nila. May risk. May risk pa rin para sa'yo bilang mamamayan or community. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng sunog ay ang mga nakaugnay sa kuryente. Kabilang na dito ang mga illegal na koneksyon, octopus wiring, overloading na extension cord. May mga naiwang nakasaksak na appliances, gaya ng plancha o kaya naman ay napabayaang niluluto maging ang nakasinding kandila. Samantala, sa mga insidente ng sunog ay sumusugod din ang UNTV News and Rescue bilang standby medic. Nagbibigay ang grupo ng first aid sa mga apektadong residente na nasusugatan o nahihirapang huminga. May mga nasusugatan din mula naman sa hanay ng mga bumbero. Kahit nasa larangan kami ng pamamahayag, ang bilin sa amin ay tulong muna bago balita. Unahin ang serbisyong makapagbigay ng pang-unang lunas sa kapwa kapag may emergency gaya ng sunog. Para sa iba pang safety tips kaugnay sa sunog, manood ng Lifesaver tuwing linggo, alas 10 ng umaga dito lamang sa UNTV. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Caunan bilang bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Papalitan niya si Arnel Ignacio. Nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin si Caunan sa harap ni DMW Secretary Hans Leo Cacda kanina. Bago naging OWA Administrator, nagsilbi siyang Undersecretary for Policy and International Cooperation. Siya ang tumulong na makipagnegosasyon sa paglagda sa 12 bilateral labor migration agreements mula 2022.
Ngayong araw, ang ikalawang pagdinig ng Department of Justice sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa kay Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation o NBI. Nauna nang nagsumite ng kontrasalisay ang Vice Presidente at hiniling na dapat ma-dismiss ang reklamo. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, nagsumiti ba ang NBI ng kanilang tugon sa counter-affidavit ng kampo nila Vice President Sara Duterte? Monica, walang komento o walang isunumiteng tugon ang National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw sa ipinasang counter-affidavit ng kampo ni Vice President Sara Duterte noong May 9 dito sa Department of Justice. Dumating mag-aalas 2 ng hapon ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Department of Justice para sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa pangalawang Pangulo. Ito ay kaugnay pa rin sa umano'y ginawang banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Inaasahang magsusumite ng komento ngayong araw ang NBI. Ngunit ayon kay Attorney Michael Powa, ang legal counsel ni VP Duterte, walang ibinigay na komento ang kawanihan hinggil sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Sinabi ni Attorney Powa, plano ng kanilang kampo na magsumite pa ng karagdagang dokumento sa kanilang naunang counter-affidavit. Aniya, pinayagan naman sila ng panel of prosecutors at dahil nais din nilang mapabilis ang proseso ay target nila itong maipasa sa lalong madaling panahon. Meron kasi kaming mga affirmative defenses doon sa counter-affidavit ng ating Vice Presidente. So we are now considering filing a supplemental. We plan to do that kasi we don't want to delay the proceedings. So we plan to do that early next week. In fact, Monday ang commitment namin. Samantala, kaugnay niya nanindigan ng DOJ na ang preliminary investigation ukol sa reklamo laban sa Vice Presidente ay sinagawa ng naayon sa tamang proseso at alituntunin ng batas. Sisiguraduhin din ng ahensya na ang proseso ay susunod sa tamang daloy ng batas at tiniyak na ang pananagutan at alituntunin ng batas ay mananaig anuman ang katayuan ng nasasakdal. We can expect this to go through the normal process, no? Sa pag-conduct ng preliminary investigation. Monica, inaasahan nga sa Lunes na magpapasa pa ng supplementary or supplemental documents ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ayon kay Attorney Michael Powa na inaantay pa rin nila kung magpapasa ng tugon ang National Bureau of Investigation at kung sakaling hindi na nga tumugon ng NBI sa ipinasa nilang counter-affidavit, inaasahan ng kampo ni VP Sara na may submit na ito for resolution at aantayin na lang kung ano ang magiging resulta, kung kakasuhan na ba si Vice President Sara Duterte o kaya naman ay posibleng ma-dismiss ang reklamo sa kanya ng NBI. So ayan na, antabayan na natin sa mga susunod na araw, Monica. So Jed, kung hindi nga mag-submit pa ng additional affidavit itong ang NBI, ano yung timeline na tinitingnan natin para mabigyan ng resolusyon itong preliminary investigation? Jed. Monica, hindi pa nagpalalabas ng pahayag ang Department of Justice kaugnay sa timeline kung kailan nila mailalabas yung resolusyon dito sa reklamo kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayun pa lang ang malinaw sa atin na by Monday inaasahan na may supplemental documents na ipapasa yung kampo ni VP Sara at wala pa rin tayong nakukuha sa NBI kung tutugon pa sila dito, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Department of Justice. 266 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang magtatapos bukas. Ayon sa pamunuan ng akademya, maraming pagkakaiba sa mga naituro at paraan ng paghubog sa mga ito dahil sa pagbabago sa estratehiya ng pagtatanggol sa bansa. Ito ang balita ni Grace Doctolero. There are so many things about this batch which makes them very different.
marami na kaming introduced the subjects which will not only highlight the shift to external defense operations, but also to the fact that we need to be better. Puspusan ng paghahanda ng Philippine Military Academy o PMA sa pagtatapos ng Philippine Military Academy o PMA Ciclablaya Class of 2025 Cadets sa Fort Gregorio del Pilar, Baguio City bukas araw ng Sabado, May 17. Kinumpirma ng pamunuan ng PMA na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang guest of honor and speaker. Inaasahan ang pagdalo ng iba pang mga matataas na opisyal ng Pilipinas sa Sabado, habang ang ilan sa mga magulang ng mga kadete ay inaasahan ang maagang pagdating sa lungsod, lalo na ang mga nagmula sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Vice Admiral Valencia, ang Ciclablaya Class of 2025 batch ang may pinaka-advance na natutunan sa akademya. Itong FTX nila rito, nagkaroon sila ng joint FTX. Usually, ang FTX namin is done by service-centric, tawag namin doon. Meaning, yung Army will have its own FTX, the Navy will have its own, the Air Force will have its own. But for this particular FTX, meron tayong joint FTX. Magkakasama ang Army, Navy, and Air Force in one scenario. And then, they went up against a notional enemy. Ang Philippine Military Academy Ciclablaya Class of 2025 ay binubuo ng 266 na kadete na magtatapos, kabilang ang 212 na lalaki at 54 na babae. Exposed na rin ang Ciclablaya Class sa realidad at sitwasyon sa West Philippine Sea. Sila rin ay nanggaling sa Pag-asa Island as a class. First time, this is I think the first time that the entire first class will go to Pag-asa Island. Usually it's only the Navy group that goes to Pag-asa Island. But for this particular case, it's the entire class. We need to expose them. We need to expose some of the realities. Gusto namin ipakita sa kanila na itong Pag-asa Island, ito ang ating pinagtatanggol. Sa bilang ng 266 na kadete, 137 ay papasok sa Philippine Army, habang 71 sa Philippine Navy at 58 naman sa Philippine Air Force. Ang class of valedictorian na si Cadet First Class Jessie Ticar ay nagbahagi ng kanyang kwento at pagsubok at tagumpay bilang anak ng isang mahirap na pamilya. Binanggit niya na bukod sa academics at physical training, malaking bahagi ng kanyang karanasan sa PMA ay ang paghasa sa kanyang leadership skills sa pagtuturo at paggabay sa mga underclass cadet. You can't just be the strongest or the smartest. I believe the one thing that made me to what I am today is my faithfulness to God. Because in everything I do, I always pray. I always seek guidance to God. I seek strength para ma-overcome yung mga everyday duties, physically, mentally, and emotionally. Hinikayat ni Ticar ang mga kapwa kabataan na may determinasyon at tapang na tanggapin ang hamon ng PMA dahil ang mga sakripisyo ay may saysay at daan tungo sa tagumpay. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabay-sabay na ipinasara ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang 3 language training centers sa probinsya ng Bulacan at Cebu. Ito'y dahil sa nadiskubring iligal na aktibidad gaya ng pagre-recruit ng mga manggagawa sa ibang bansa na nag-aalok ng 50 hanggang 70,000 pesos na sahod kada buwan. Ito ang balita ni Nestor Torres. 3 kanilang training centers yung sabay-sabay natin na ipapasara ngayon. Iisa yung family name, magkakaibang mga tao, pero sa tingin ko, siyempre iisa yon. Nagsagawa ng closure order ang Department of Migrant Workers sa 3 language training centers sa Bulacan at Cebu na pagmamay-ari umano ng isa lamang pamilya. Kabilang sa mga ipinasara ay ang Iwa Language Training Center sa Malolos at ASEAN Training Center sa Kalumpit at Lapu-Lapu, Cebu. Ayon kay Attorney Bernard Olalia, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, sa isinagawa nilang online surveillance at validation, nalaman nila na hindi ito basta training language course kundi isa itong illegal recruitment center na nagsimula pa noong taong 2020. Modus ng mga ito ang mag-recruit online. Ayon sa Department of Migrants Workers dito sa Bulacan, isang dahilan kaya nila pinasara ang 2 language training center ay dahil mali na makipag-ugnayan sila sa mga agencies na labag ito sa nasabing ahensya.
na tinitignan natin lahat ng mga post online at nakita natin ito at na base doon sa initial investigation, kami po ay nagpapunta ng mga operatiba namin at nag-apply dito mismo, dito sa tanggapan na ito. Nag-apply sila, nagpanggap na naghahanap ng trabaho papunta ng Japan. At yun nga, nakita nila na nag-o-offer ng mga trabaho at pagkatapos ng training course na matapos at maipasa nila, i-refer sila sa mga ahensya na lisensyado. Yun ang initial investigation. At yun po ang titignan natin sa mga susunod na araw. Ayon kay Attorney Olalia, job market ng mga ito ay ang bansang Japan, Germany at Korea at ang sweldoan niya na pinapangako ay 50 hanggang 70,000 pesos per month. Ilan naman sa kanilang nire-recruit sa abroad ay mga factory worker, welder, agricultural farmers at may kaugnayan sa hospitality service gaya ng sa hotel. Sila ay mayroong kasama na isang o dalawa na recruitment agency at yun po ay iimbestigahan natin dahil ayon po sa regulasyon ng PMW, bawal po na makikipag-ugnayan ng isang lisensyadong agency sa hindi lisensyadong training center tulad nito. No? Bagamat ito ay otorisado ng TESDA, hindi po otorisado silang mag-hire, mag-refer at mag-recruit mga workers. Kasong illegal recruitment at human trafficking naman ang kakaharapin ng may-ari ng nasabing Training Language Center. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pabor ang transport group na Pasang Mazda sa panukalang taasan ang premium fee ng compulsory third-party liability at ipantay sa passenger insurance ang benepisyo na matatanggap ng sino mang biktima ng road accident sa mga pampublikong sasakyan. Ngunit para naman kay Manibela Chairman Mar Valbuena, sa kabila ng pagtataas ng insurance claim, hindi naman dapat anya taasan ang singil ng mga insurance agency. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ito po ay most welcome sa akin sa Pasang Mazda sapagkat kami po ay may ginawa ng liham sa kagalang-galang na Commissioner Reynaldo Regalado about 2 weeks ago. Natanggap na ng kanyang punong tanggapan na umaasa ko na mabigyan kami ng pagkakataong magkaharap, mag-meeting upang ipaliwanag din namin sa kanya na panahon na para magtaas ng benepisyo sa compulsory third-party liability. Napapanahon na para magtaas ng benepisyo sa insurance. Ito ang pananaw ni Pasang Mazda President Obet Martin kaugnay ng planong taasan ang makukuhang benepisyo ng mga biktima ng aksidente na kinasasangkutan ng isang pampublikong sasakyan. Sa ngayon, 400,000 pesos sa passenger insurance ang makukuha ng bawat isang biktima kung ito ay namatay sa loob ng pampasaherong sasakyan. Kung hindi naman PUB ang sangkot sa aksidente, nasa 200,000 pesos per accident naman na makukuha na siya namang paghahatian ng mga biktima ito man ay nasawi o nasugatan. Yung pong nangyari sa EasyTech sa Solid North, 10 po ang namatay. 200,000 lang po ang pagpapartihan. Tigbe 20 mil lang ay yung 10 na yan. Yung namatay sa NAIA, yung batang-bata, kanya nagtatrabaho ka sa abroad para sa pamilya, namatay. At saka yung isa pang nagtatrabaho din sa abroad, tigi 100,000, hindi po halaga ng 100,000 o ng 20 mil ang mga buhay nito sapagkat ang buhay po'y napakahalaga. Ayon pa kay Martin, kung magtataas man anya ng singil ang mga insurance company, dapat ay hindi anya ito lalagpas sa 2,000 pesos. Ang premium po ng CTPL, nagbabari po kasi yan, iba-iba yan, may mga ahente yan. The most na pagkakalam ko ay pinakamaliit 600 pesos. Bus, jeep, taxi, itong TNVS, mga motorcycle, sinangayunan po namin yang pagtataas ng benepisyo at kung magtataas naman ng premium, sumasang-ayon din po kami. Pero yun nga po dapat nasa ayos sa pagtataas lang. Samantala, si Manibela Chairman Mar Valbuena, pabor din sa naturang panukala. Ngunit para sa kanya, hindi dapat na magkaroon ng taas singil ang mga insurance agency. Yung pagtataas ng claim, dapat lang, matagal na nating hinihiling yan, sir. Pero yung taasan yung insurance policy namin, yun ang hindi dapat. Baka mamaya, pag nagtaas ng claim, magtaas din ng insurance policy. Di po ba? Baka kung dati nagbabayad kami ngayon ng 4,000, baka gawin naman ng 10,000 pesos o 6,000 pesos.
Sinabi rin ni Balbuena na dapat ay bawat isang biktima ng aksidente ay makatanggap ng buong halaga ng insurance claim. Dapat per head yon, hindi po isang bulto na babayaran ng insurance. Kung hindi pala kayang ipatupad ng insurance yan, magsara na lang sila. Kasi isipin mo, first time yan na nangyari, parang ayaw magbayad nitong insurance. Isipin mo, buhay na yung nawala doon. Tapos ang gagawin pa, titipirin yung pagbibigay ng insurance doon sa mga taong naapektuhan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na dapat munang resolbahin ang mga krisis sa edukasyon bago tuluyang maisagawa ang implementasyon ng Artificial Intelligence o AI. Samantala ayon naman sa Department of Education, magiging parte na ang AI ng Basic Education Curriculum. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. I can't figure out how AI can be used in terms of learning in our country because the digital divide is still quite pronounced. Malaki pa rin ang suliranin ng Pilipinas pagdating sa sektor ng edukasyon. Ito ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangan munang mapalakas ang literacy at numeracy level ng mga estudyante mula kinder hanggang grade 3 upang hindi mahirapan oras na gumamit ng artificial intelligence o AI sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa ng senador, upang lubusang mapakinabangan ng AI ng mayorya ng mga mag-aaral sa bansa, kailangan ring tugunan ang kawalan ng kuryente sa mga liblib na paaralan, pati na rin ang mahinang signal sa iba pang mga lugar. In summary, the digital divide is something that we need to address moving forward by investing in infrastructure and just making sure that the basics are laid down. Samantala ayon sa Department of Education o DepEd, mayroon ng mga plano upang idagdag sa basic education curriculum ang artificial intelligence o AI. Just to clarify, sir, yung AI ilalagay siya sa curriculum? Yes. Yes. Starting It will be part of it. Yeah. School year? No, we're developing, AI Center is developing the modules. So ilalagay pa lang natin. Paliwanag ni Education Secretary Sonny Angara, nakikipagtulungan na sila sa mga private institution upang mag-develop ng AI modules na angkop sa edad ng mga estudyante. Ayon naman sa isang international stakeholder, nais nilang magamit ang AI hindi lamang ng private schools, kundi pati na rin mga public schools sa bansa. Of course, yun yung gusto natin. Hindi to kung sino yung mayaman, ha? Para sa lahat to, we want to ensure that every learner has access and that no one is left behind. Inaasahan naman na magiging bahagi na ng curriculum ang artificial intelligence sa mga susunod na school year, kasunod ng pagbuo at implementasyon ng mga AI modules. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masihigpitan ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA ang pagbabantay sa mga pumapasok na produkto sa bansa dahil sa pagkalat ng peking abono at pesticide. Paalala ng ahensya, suriin ang label at tiyaking rehistrado ang produkto. Kasabay nito, paiigtingin din ng FPA ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa agrikultura. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Gusto po natin mapakita na merong alternative na solusyon. Yung isa, bakit ba tayo napupunta sa mga drone-based or sa mga robot? Una, napapansin nyo na tumatanda na po ang mga farmers. So that's one. Kumukunti po sa kabataan, nagkakaroon ng interest sa plantations, agriculture, aquaculture. Kaya wala tayong choice kundi kailangan makomplementa po siya ng technology. Artificial intelligence sa sektor ng agrikultura. Ito ngayon ang paiigtingin ng Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority o FPA sa pamamagitan ng partnership sa DOST Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI. Ayon kay DOST-ASTI Director Franz De Leon, kailangang makasabay ang bansa sa paggamit ng makabagong teknolohiya dahil maging ang mga bansang kakumpetensya ng Pilipinas sa mga produktong pananim
Partikular na ang saging, gumagamit na nito. Pinag-aaralan din ng ahensya ang paggamit ng AI upang mabilis na matukoy ang mga sakit sa saging at matulungan ang mga magsasaka sa Mindanao. Target din ng ahensya na palawakin ang paggamit ng AI sa iba pang pananim sa hinaharap. Sinusulong din ng ahensya ang paggamit ng AI at drones para sa forest mapping upang masubaybayan ang kalagayan ng kagubatan at makagawa ng disaster risk map sakaling magkaroon ng pagbaha, landslide at iba pa. Ensure na yung technological solution natin, meron siyang economic impact na magagawa. So maganda naman po dito, give us 1 to 2 years, mabibigay po namin yung resulta ng validation. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin yung validation sa mas malaki ang environment. Samantala, muling nagpaalala ang Fertilizer and Pesticide Authority sa publiko na suriin ang mga label at tiyakin na rehistrado ang bibilihing produkto, lalo na sa mga lugar na may mataas ang demand ng mga fertilizer at pesticides. Itong Luzon, major user po ito. 2, 3 hanggang 4. Yan, malakas po gumamit po ng fertilizer at pesticide. Ayon kay FPA Executive Director 3 Glenn Estrada, 90% ng fertilizer at pesticide ay inaangkat ng bansa habang 10% lamang ang locally produced. Kaya para masala ng mabuti, mas paiigtingin aniya nila ang mga first border inspections. So, meron na pong paunang pag-uusap with Bureau of Customs and Philippine Ports Authority, wherein lahat po naman po ng produkto ng fertilizer at pesticide ay doon naman po dumadaan sa puwerta. So, both registered and unregistered, mas madali na po ang detection din doon. So, mas magiging strategic yung aming as magiging monitoring namin, as mas madali po namin makuhuli yung mga ganung produkto po na hindi po dapat pumapasok sa Pilipinas. Mayroon din aniya silang laboratory kung saan dumadaan sa proseso ng pagsusuri ang mga produktong pumapasok sa bansa bago ilabas sa merkado. Kaya naman bilin ng ahensya, tingnan sa bibilhan ng produkto kung may nakapaskil itong lisensya na mula sa FPA. Makikita rin sa mismong produkto kung ito ay FPA approved bilang katunayan na ang mga ito ay otorisado na magbenta. Patuloy namang nag-a-update sa official website ng social media pages ang FPA sa mga listahan ng mga safe na fertilizer at pesticide na maaaring bilhin ng mga magsasaka. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang malakas na sunog ang sumiklab sa isang warehouse sa bayan ng Tuy, Batangas kaninang umaga. Sa Negros Occidental naman, umagos ang putik sa mga ilog dahil sa ashfall na dala ng Bulkang Kanlaon. Samantala sa Ormoc, nilipad ng malakas na buhay ang mga tent. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Batangas, maitim at makapal na usok ang nasaksihan ng mga residente matapos masunog ang isang warehouse ng mga wire at PVC sa Barangay Ginhawa sa bayan ng Tuy kaninang umaga. Dahil sa lakas ng sunog, pansamantalang isinara ang kalsada at hindi muna pinadaanan sa mga motorista para sa kanilang kaligtasan. Kalalaki kaitim na binubuga ng apoy. Oh. Pero may bumbero na naman yata yun, bumbero. Ayan, ang bumbero. Ilan ba ang bumbero? Ay, 2 pa lang, host. Ayun, ang bumbero. Pinapatay ng apoy. Sa Negros Occidental, naging maputik ang ilog sa La Castellana bunsod ng ashfall na dala ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Inabisuhan ng Office of Civil Defense ang publiko na pakuluan ang kanilang inuming tubig at iwasang kainin ang isda mula sa mga apektadong ilog. Pinayuhan din ang mga nakatira malapit sa tabing ilog na maging alerto dahil sa posibleng pagbabago sa lebel at agos ng tubig. Sa Tacloban, nakikipag-ugnayan ang Philippine Ports Authority upang tiyakin ang maayos na operasyon ng mga pantalan ng roll-on roll-off vessels sa Samar at Leyte.
Ang mga ro-ro vessels muna ang pansamantalang gagamitin ng mga sasakyang lagpas 3 tonelada ang timbang gaya ng malalaking truck, bus at delivery vehicles. Bunsod ito ng weight limit restriction na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways sa San Juanico Bridge dahil sa problema sa struktura nito. Kabilang sa mga capable ro-ro ports sa Samar at Leyte na pwedeng isakay ang malalaking sasakyan ay ang Tacloban Port, Calbayog Port, Catbalogan Port, Biliran Port, Ormoc Port, Manginoo Port, Hilongos Port, Maasin Port, Naval Port, Palumpon Port at Calubian Port. Sa Ormoc, nilipad ng buhawi ang 2 naka-install na tents sa parking area ng Baseport Ormoc kahapon. Nagkaroon ng damage ang canopy sa daanan ng mga tao na malapit sa mga tent. 3 sasakyan naman sa parking space ang nagasgasan at nayupi dahil sa nagtumbahang mga halaman dulot ng malakas na hangin. Ayon sa PPA, wala namang individual na napaulat na nasaktan sa pananalasa ng buhawi. At sa Iloilo City, sinira ng lokal na pamahalaang lungsod ang higit 100 mga nakumpiskang modified muffler ng mga motorsiklo at sasakyan kaninang umaga. 85 sa mga ito ang nakumpiska ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office habang 24 naman mula sa City Police Office sa implementasyon ng Anti-Modified Muffler Ordinance No. 2023-071 sa lungsod. Ayon sa pamahalaang lungsod, dapat magsilbing babala ang pagsira sa mga modified muffler sa mga rider o motor vehicle owner na gumagamit ng ganitong hindi otorisado at may nakakairitang tunog ng tambutso. Mariing tinututulan ng pamahalaang lungsod ang paggamit ng mga aftermarket na tambutso dahil nakakadagdag lang ito sa noise pollution sa lungsod lalo na sa gabi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May handog na libreng concert ang Filipino pop band na Lola Amor bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang 9th anniversary sa music industry. Sa isang post, inanunsyo ng banda na gaganapin ang kanilang free concert sa darating na May 30 sa Open Air Auditorium ng Rizal Park, Manila. Ang lahat ng mga nais na manood ng concert ay kinakailangan na mag-pre-save ng kanilang upcoming single na Misbehave na i-release rin sa May 30. Inireveal na ng K-pop group na Blackpink ang title ng kanilang nalalapit na world tour na tatawaging Deadline. Magsisimula ang world tour ng grupo sa Goyang Stadium sa South Korea sa darating na July 5 at July 6 bago magsimulang umikot sa iba't ibang lugar sa US, Canada, Europe at Japan. Sa ngayon ay gearing up na ang girl group sa kanilang world tour habang abala rin sa kanilang solo projects. Dagdag kaalaman po, alam niyo po ba na ang simpleng paglalakad sa mga ganitong lugar, halimbawa sa mga mapuno o di kaya sa gubat, nakapagpapababa daw ng blood pressure? Paano nangyari yon? Alamin po natin. For me, yes po, kasi mas nakakapag-refresh tayo ng mind natin and dito natin nakukuha yung peace ng mind natin. For me po kasi, relaxing is one of the mental that we need. And sometimes po, kailangan naman po natin mag-relax sa mga bagay na Opo, yun lang po. Napansin mo ba? Parang mas kalmado ang pakiramdam mo kapag nasa nature ka. Hindi yan trip-trip lang. Ayon sa science, may epekto talaga ang nature sa blood pressure mo. Sa Japan, tinatawag nila itong Shinrin-yoku o forest bathing. At ayon sa pag-aaral, ang paglalakad o pag-upo sa paligid ng puno nakakababa ng heart rate at blood pressure ng hanggang 12% sa loob ng 30 minutes. Nature exposure lowers cortisol, ang stress hormone na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng BP. Kapag nasa nature ka, mas maraming negative ions sa hangin. Yan ang molecules na nagpapakalma ng nervous system mo.
Kaya kahit walang gamot, natural na bumababa ang tensyon sa katawan at gumagaan ang pakiramdam. Kaya kung stress ka, wag puro kape, wag puro phone. Lakad-lakad ka muna sa mapunong lugar, libre na, healthy pa. Kaya po, bakit hindi nyo subukan? Baka may magandang maidulot sa inyong katawan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shoutout kina JN Ramos, Gigo Cinto, Hiro Rosales. Maraming salamat din Edwin Macaranas, Mia Martires, Danila Sorianosos. Maraming salamat po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 21:4 na nagsasabi, "Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.